dear beloved, Boss Mike, Cervera. Robin Padilla nag-sorry na. Na back to you pa. Kung inyong matatandaan mga kababayan, nung nakaraang araw, ano po, nung nakaraan, mga Webes yata yon, nagpahayag po si Robin Padilla patungkol dito sa mga weak na mga kabataan, mahihina daw, at talaga namang nagalit ang marami. Maging yung mga magulang tulad ni Kim Atienza ho, abay naapektuhan ho, dahil ho, kung inyo hong hindi pa alam, kung hindi nyo pa nalalaman, yung kanya pong anak na nasa social media rin at sikat na sikat ho yun eh. Yung kanyang anak ho na maganda. Oo. Yun ho yung mga ang ganda ng itsura eh, ang ganda ng mukha. Hindi ka mukha ni Kim. Di po ba na-depress ho yun? May sakit palang depression yun. Hanggang nahantong na nga po sa hindi maganda. Ngayon, nasaktan ho si Kim Atienza dyan. Siya binanggit ni Robin Padilla. At talaga naman siyang damakmak ang pambabatikos kay Robin Padilla. Ngayon mga kababayan, nag-sorry. Kita nyo mga kababayan ko, mag-so-sorry rin pala. Kaya lang, na-back to you siya. Bakit na back to you? Kita nyo ho mga kababayan, na-depress ho si Robin Padilla. Yung pong sinasabi niya na mahihina daw ang mga kabataan, weak daw, iyakin daw, ngayon si Robin umiiyak siya. Eto na. Pakinggan ho natin. Pasok! Tila na back to you si Senator Robin Padilla sa kanyang unang pahayag sa mga kabataan. Matapos tukuyin ng ICC ang mga kaalyado bilang co-perpetrators ni FPRRD. Na-depress daw siya dahil dito. Kita nyo! Yan ang The Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Narinig nyo yon mga kababayan ko? Na-depress daw to. Akala ko ba hindi mo alam ang salitang depression? Bakit ngayon nadidepress kang gonggong? Yan ang sinasabi ko sa iyo, nagsasalita ka ng hindi mo iniisip. Dapat kasi, dinadaan mo muna, hinihingi mo muna ng opinyon ni yung asawa. Sino ba yung asawa, mga kababayan na dating co-host ni Willie? Si Mariel, di po ba? Si Mariel! Dapat kinonsulta mo muna sa kanya. Hindi yung puro na lang pa-drip-drip, pa-gluta-gluta na lang sa opisina. Diba? Kano man lang mga kababayan, habang nagpapagluta sa opisina niya, si Mariel, tanungin niya na, ano ba tawag mo sa kanya? Sabihin mo na lang na Inday, Leonora Brown, thank you naman ha. Mayroon na ako kung pangkain, di na ako magugutom ngayong gabi. Diba? Habang nagpapagluta para may silbi. Inday, okay lang ba na sabihin ko na, na mga mahihina itong mga kabataan na to? Nadidepress daw sila. Nung araw, hindi naman uso yung ganyan. Dapat sinagot ka ni Mariel, di ba? Kaysa kung ano-ano yung kinukuda sa social media. Pakinggan ho natin. Tignan nyo mga kababayan kung paano na back to you to. You are weak. Tila na back to you si Senator Robin Padilla sa Bakit? kanyang unang pahayag sa mga kabataan. Kita nyo na back to you daw sa unang sinabi niya sa mga kabataan. Tapos tukuyin ng ICC ang mga kaalyado Nako. bilang co-perpetrators ni FPRRD. Bilang kasabwat. Na-depress daw siya dahil dito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe. Na-depress daw si Robin Padilla. Yan tuloy, akala mo huhupa yung mga kabataan. Hindi nahuhupa yan, mga kababayan. Sa panahon ngayon, bata, matanda, abay dumaranas ho ng depresyon. Kwento ko sa inyo, mga kababayan ko, kwento ko lang, totoong buhay, bago natin ituloy-tuloy ito. Okay lang ba? Putulin ko muna ito. Mga kababayan, itong pagka-depression ni Robin Padilla. Okay lang ba? Meron ho akong ikikwento sa inyo.
Kasi ito, personal kong karanasan. Ano po? Personal kong karanasan. Patungkol sa depression. Oh, kaya meron ho akong pinaghuhugutan dyan eh. Kaya galit na galit ako dito kay Robin Padilla, mga kababayan. Oh, eto na mga kababayan, okay lang ba? Ha, bago natin ituloy, okay lang? Press 1 kung okay lang! Oh, walang nag-press 1. Ayaw nila. Ayan na. Oh, ayan na. Oh, pwede na. Alam nyo, mga kababayan ko, ako ho ay minsan na hong na-depress. Ano po? Oh, mga kababayan ko, minsan na ho ako na-depress. Yung depression ko, mga kababayan, kakaiba. Oo. Alam nyo, ang hirap-hirap ng pakiramdam ng ganyan. Yung nadidepress ka. Yung bang nalulungkot ka ng hindi mo namamalayan. Na minsan bigla ka na lang, bigla na lang tutulo ang luha sa iyong mga mata nang hindi mo namamalayan. Diba mga kababayan ko, meron hong ganon. Yung pong ganong pagkakataon. Yung bang tumutulo na lang yung luha mo nang hindi mo namamalayan kasi yung kalungkutan, kapighatian na iyong nararamdaman ay hindi mo makokontrol yan. Ganon. Oh, grabe. Sobre. Ang nangyari yung mga kababayan, lahat naman tayo dumadaan sa mga, di ba, kabiguan. Ewan ko, swerte ho ninyo, pinagpala kayong anak ng Diyos kung hindi kayo nabigo sa mga larangan, sa larangan ng pag-ibig, larangan ng pananalapi, at larangan ng pamilya. Yan po kasi lagi mga kababayan, di ba? Larangan ng pag-ibig, larangan ng pananalapi, ibig sabihin, mga kababayan, pera, kayamanan, at ang pamilya. Yan pong tatlo, madalas, ang alin? Dahilan ng pagka-depress ng maraming tao. Oo. Sa mga estudyante, yung pong pressure dyan po sa school, iba rin ho yun. Kasi ho doon, mga kababayan, pag nataon na may manyakis na teacher, ayun, nadidepress yung bata. Pag pinipressure sila sa kanilang mga aralin, talagang depress ho yung mga kabataan, yung mga nag-aaral. Pero ho tayo, mga kababayan, kahit na ho matatanda na tayo, meron pa rin Hindi ho nawawala. Alam nyo po ba na nagkulong ako ng halos 1 buwan sa kwarto? Oh! Nagkulong ako mag-isa. Sa totoo lang, hindi ho ako lumalabas. Walang gagawin kundi kakatukin ako. Ihatid yung pagkain ng aking caretaker na tagaluto, ganyan, Ganon. Ganon lang. Sabi niya, nag-aalala na ako sa iyo, Hindi ka na lumalabas ng kwarto. Ano bang nangyayari sa'yo? Kinakausap ako Alam nyo ba nangyari sa akin na 3 araw walang tulog? Yung bang kahit nakapikit ka, buhay ang diwa mo. Ganon May ganon Ay, nako, grabe. Huwag sana ninyong maranasan. At sana, mga kababayan, huwag sanang maranasan ng pamilya ni Robin Padilla to. Kasi ho, talagang matindi. Ang hirap-hirap, labanan. Di po ba? Oo! Nalagpasan ko yan, mga kababayan. Sabi ko, nung 1 buwan na, tumingin ako sa salamin, mga kababayan. Naku, Diyos ko. Sabi ko, wala ka ng pera, wala ka pang love life. Pangit mo pa. Siyempre, sabi ko, hindi naman pwedeng ganito. Kinakausap ko yung sarili ko. Wala kang love life, wala kang pera, tapos pangit ka pa. Nako! Ang tao ka mo! Diba? Alam nyo ginawa ko? Nilabanan ko yung depression. Pumunta ako sa doktor. Shout out kay
Alan na Dr. Alan Ong. O, yan ho yung aking doktor, ano? Sabi ko, Doc, oo, ganito eh. Oo, 3 araw na ako hindi nakakatulog at talagang nalulungkot ako ganyan nang hindi ko namamalayan. Umiiyak ako nang hindi ko namamalayan, Doc. Sabi niya, depression yan. Oh, eto, inumin mo yan, inumin mo. Alam nyo, totoo, no? Kailangan lang ho ng mga kausap. Sabi niya, humanap ka ng outlet mo na kailangan lagi kang may nakakausap, meron kang laging kakwentuhan. Mahalaga yon para sa depresyon. Alam nyo, mga kababayan ko, kakahanap ng kausap. Habang iniinom ko yung binibigay niya hong gamot pa sa akin, ano? Abay, sabi niya kasi, maghanap ng kausap. Di ba? Ang dami kong nahanap na kausap. Every other day, mga kababayan, may inuuwi akong kausap. Every other day. Oo. Aba mga kababayan may inuuwi akong kausap. Grabe mga kababayan. Buti na lang ho, mga kababayan. Oo. Sa dami ho nang naiuwi ko, halo-halo na ho Meron ho mga artista. Naiuwi ko sa bahay. Meron na ng mga modelo. Merong mga dancer. Nung araw, pag pumunta ako sa club, pag nakita ko maganda yung sumasayaw, mga kababayan ko, iuuwi ko to. Ganon. Grabe, hanggang sa, ayun, mga kababayan, kita nyo, nawala yung depression ko. Ganun lang pala yun, mga kababayan. Di ba? Oo. Ganun lang pala yun. Ngayon, kita nyo si Mima, nawala na yung depression. Bakit? Ayan, tinuturuan ko. Beng-bang ang gamot mo. Mike, sa, depression. Hindi, Pero iba kasi. Masarap yung nagkukwentuhan muna kayo. Yung bang merong alamin mo muna kung ano yung kanyang background, tanungin mo kung ano yung mga gusto at ayaw niya, di ba? Ang pangit naman, diretso na bengbangan Kailangan muna magdikit yung inyong kaluluwa Para kapag nagbengbangan kayo, medyo maganda-ganda at medyo may feeling-feeling Pansinin nyo mga kababayan, makipagbengbangan kayo ng bengbangan agad. Hindi masarap. Pero kapag etong ginawa ninyo, gawin nyo yung sinasabi ko. Makipagkwentuhan muna kayo. Magligawan muna kayo kahit mga 30 minuto. Mga kababayan, kita nyo talagang todo bigay Ang tao pa mo Diba? Subukan nyo kaya. Diba, Leia? Ganun, kababs, gayahin mo yun. Talagang ibibigay niya lahat yung kanyang Siyempre, kailangan pagalingan din ng yan, pagsasalita. Kailangan makukuha mo siya sa pamamagitan ng salitang hindi pa niya naririnig sa iba. Yung kailangan mong ipangako ang langit, lupa, bituin, pati na rin yung maligno. Nako! Sigurado, mga kababayan ko, sigurado, nako! Talagang nako! Baka ho mga kababayan hanggang kalingkingan ng paa nyo ay talagang isusubo! Diba? Ibang klase. Ngayon alam nyo na, diba? Alam mo na, Dr. Love na tayo. Sa totoo, mga kababayan, ano nyo, Lito Martinez, gayahin mo.
Oo. Siyempre. Oo, ang problema, baka mamaya ayaw nang umalis sa tabi nyo. Ang dami kong naging ganong problema, mga kababayan, ha? Ang dami kong naging ganong problema, ayaw nang umalis sa tabi ko. Biruin nyo, isang gabing kaligayahan lang eh. Oo, naulit ng naulit eh. Minsan, mga kababayan, nakakamiss din yung ganon, ano? My God. Ito na. Mag-seminar nga kayo dito, ha? Dito na tayo. Ano na, Robin Padilla, ano nang dahilan ng pagkaka-depression mo? Ito na. Pasok! Na-depress daw siya dahil dito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Galibe ng Abante. Yan na. Umani ng negatibong reaksyon ang binitiwang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagdinig ng kanyang pinamumuno ang Committee on Public Information and Mass Media. Dito kasi nabanggit ng senador ang tila pagiging weak o mahina ng mga kabataan ngayon na nauuwi sa depresyon. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Shush! Samantalang umamin ka nga na depressed ka, di ba? Eto na. Alam nyo, hindi totoo yung mga tao hindi nadidepress. Naniniwala po ako diyan. Karanasan ko nga yan eh. Baka akala nyo mga kababayan, yung katulad ko, hindi nabibigo, hindi nadidepress. Oo, kaya ako na-depress, nabigo ako sa pag-ibig eh. Bigong-bigo ho, mga kababayan. Oo, di ba? Yung bang, alam nyo ba yung kantang kung kailan ka pa naging seryoso, tsaka kanya gagaguhin. Diyos ko! Mga kababayan ko. Di ba? Ano ba yung kanta na yon, mga kababayan? Pakikanta nga ho. Di ba? Pakikanta nga ho. Yun lang yung alam ko eh. Di ba? Kung kailan ka naging seryoso, tsaka kanya gagaguhin. Eto na. Bagamat ang sinabi raw niya ay batay sa mga pag-aaral ng World Health Organization, humingi na ng sorry si Padilla sa nasa... Yan, nagsorry na ho yung mama. Nagsorry na pare ko. Meron akong problema. Huwag mong sabihin. Ano yun? Ito na. Sa mga binitiwan niyang salita. Kabilang na riyan si Kuya Kim Atienza na kamakailan lang ay nagluksa sa pagpanaw ng anak dahil sa depresyon. Kita nyo? Nabanggit din ni Padilla noong nakarang linggo na noong kapanahunan niya ay matatag at hindi iyakin ang mga bata. At nakita ngayon na nawawala na ang pagiging bata ng mga kabataan dahil sa epekto ng labis na paggamit ng social media. Leonora de la Cruz, alam mo yung lecheng pag-ibig to ha? Di ba? Hindi ko na matandaan yun, mga kababayan. Tuloy. Siguro naman, iba dito, hindi ko mang kaedad. Naranasan nyo yung panahon ng 90s, 80s. Na tayo yung mga naglalaro pa sa kalsada. Gonggong to, mga kababayan. Noong 80s, 90s, marami hong mga nagpapakamatay. Di po ba, mga kababayan, mababalitaan nyo, nagbukkel ka nun ni Kwa, nagbukkel ka nun ni Kastoy, nagbukkel ka nun ni Kasjay. Di ba, mga kababayan ko, ano ang sanhi, mga kababayan, ng pagpapakatiwakal? Nabigo sa pag-ibig. Sobrang kahirapan. Di ba? At
problema sa pamilya. Lagi hong ganyan. Kaya ho sinungaling ho ito, mga kababayan. Tandaan nyo ho yan, tatlo na yan. Yan ho talaga ang pinaka mga pangunahin na dahilan kung bakit ang tao ay kinikitil ang buhay dahil ho sa hindi nila kinakaya. Unang-una ho dyan, mga kababayan, kahirapan, problema sa kwarta. Ikalawa, yung pong hindi kinakaya, yung sobrang baliw sa pag-ibig. Diba? Ikatlo, yung problema po sa pamilya. Halimbawa ho, yung pong nanay at tatay, laging nag-aaway. Yung po'y naapektuhan ho yung mga bata. Di po ba? At tapos kulang pa ng pagpapaliwanag. Ang nangyayari mga kababayan, hindi nila kinakaya. Di po ba? Tapos ano na, ang kasunod nun mga kababayan, hindi napapansin sa bahay. Hindi nabibigyan ng tamang paggabay. Kita nyo. Ano nangyayari? Yan ang kinahinatnan ng mga bata. Alam nyo mga kababayan, ito naman ang may pagmamalaki ko. Sa 6 na anak ko, walang ganun. Bakit? Lagi ho tayong nandiyan para gumabay. Kita nyo? Nakakababayan ko? Eto. Diba? Baka nga ho yung anak niya, diba, na hiniwalayan ni Aljur. Buti na lang ang outlet panay ang TikTok, sayaw-sayaw, pakending-kending. Diba? At least may outlet Yung iba pag hiniwalayan ng lalaki, ay nako mga kababayan, saan napupunta? Di po ba sa depresyon? Nako! Tuloy! Masaya pa, alam pa natin kung ano ang camping, alam pa natin kung ano yung pakikipagkaibigan, alam pa natin kung ano ang kalsada. Bakit hanggang ngayon naman may nagkakamping pa rin Diba? May mga nagkakamping pa rin ngayon. At marami sa atin, mga kababayan, nandiyan pa rin sa kalsada. Kita mo nga, pinagbabawal na nga yung inuman sa kalsada Diba? Pero ngayon, aminado si Padilla na naiyak siya nang malaman na kasama ang kapwa senador na kasamahan pa niya sa Duterte Block na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa ay naisama sa co-perpetrator sa war on drugs na maaring maisyuhan din ng warrant of arrest at mapaaresto. Sabi ni Padilla na na-depress at naiyak siya dahil kung mawawala ang 2 seatmates niya sa Senado ay siya na lang mag-isa ang matitira. Eto naman kalokohan ho yan. Dahil dito kay Bongo tsaka kay Bato na-depress ka? Kaano-ano mo ba sila? Di ba dapat ang iniisip mo yung mga anak mo? Tulad ni Kyril, ganyan, di ba? Yung anak niya. Marami ka rin namang inanakang katulad ko Di ba? Di ba? Yun, mas unahin mo yun kaysa sa mga yan, hayaan mo sila. Yan, alam nyo, naniniwala ako, drama lang ni Robin Padilla yan Yung sasabihin niya na ayan, nadidepress ako kasi dito kay kay Bato at saka kay Bongo na baka kunin na ni ICC. Kalokohan yun, mga kababayan, huwag kayo maniwala dyan. Putik na yan. Maniniwala kayo doon? Hindi totoo yun. Putik na yun nagkasala Sabi ni Leonora de la Cruz. Puro ba panganay ang puro ba panganay ang anak mo? Hindi naman lahat. Artista, Boss Mike, kaya nagdadrama. Sabi ni Robin, sasamahan niya daw sa kulungan si Digong at Bato. Totoo! Lahat naman yan, tatlo yan, parehas gunggong yan Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, Celso Taa. Puro gunggong yan, puro salita lang yan. Sasamahan. Our beloved Boss Mike Cervera.